Hey guys! Welcome back dito sa aking training, and sa video na to, pag-uusapan natin yung isa sa mga bagong update and changes na nangyayari pagdating sa AI and sa advertising. Kung ikaw is someone running ads, no, maybe sa company mo, personal mo, sa business mo, or for your clients, no, at napaka-importante, no, na matutunan mo to at aware ka dapat dito. Isa sa mga changes na kailangan mong ma-adapt is paano mo i-integrate yung existing AI na ginagamit mo if you are using a Claude or a ChatGPT. Mainly, yun lang naman yung mga popular ngayon, no, na ginagamit. Marami pa, pero mainly yun yung top 2 choices na na-try ko at ginagamit ko. ChatGPT and Claude. Ngayon, ang challenge kasi, no, para malaman natin, para ma-analyze natin, maintindihan natin ano yung nangyayari dun sa mga ads natin, sa creative natin, what best performing, is kailangan pa nating mag-login dun sa Ads Manager or sa Meta Ads Manager, which is good, madali lang naman pumunta dun. Pero, yung data na yun is kailangan pa nating i-download or i-copy-paste or i-pull dun sa AI para makapag-analyze siya. And alam mo ba, right now, no? As in today, and medyo matagal na nga to, baka wala lang nag-update sa'yo, is pwede mo nang i-connect yung ads manager mo directly dun sa Claude or sa ChatGPT. So, paano ba siya nangyayari, no? Ano yung tool na gagamitin mo, no? So, ang dali lang niyang gawin, no? Papakita ko sa iyo dito sa screen, no? As you can see here, dito sa aking screen, no, makikita mo dito, no, naka-developer mode ako. Ayan. Kailangan mo lang i-activate sa developer mode, pero pwede mo naman siya i-deactivate, or as is, pwede mo tong gamitin, by the way, no? Sa ChatGPT mo, pero kung gusto mo developer mode or disable developer mode, madali lang naman gawin 'yon, no? So pupunta ka lang dito sa settings, tapos i-deactivate mo itong developer mode. Okay? So ito yung way paano mo siya magagawa. Kung titingnan mo dito sa ChatGPT ko, makikita mo dito sa screen, click mo yung plus icon, tapos i-click mo itong more, makikita mo dito sa baba, no? Merong Canvas, OpenAI platform. I'm using Methodic, by the way, and also Meta Ads. So ito, dito tayo sa Meta Ads. Meta Ads means yung ChatGPT is connected directly dun sa yung ads ko mismo, no? Yung Meta, yung business manager ko mismo is directly connected dun sa aking ChatGPT account. So meaning to say, lahat ng gusto kong itanong, anong nangyayari sa ads, ano may sales ba today, ilan yung sales kahapon, ano yung pinaka best performing ads kahapon, ano yung mga dapat nating gawin, what to improve, what to adjust, ano yung mga matataas yung ROAS, lahat ng pwede mong itanong, no? At hindi ka na magki-click-click dun sa ads manager, pwede mo nang itanong dito. Ayan, sa Meta Ads. Pwede mo nang sabihin sa kanya at iutos. Yan. So, paano siya nangyari? Paano siya i-connect Coach J, no? Paano ba nangyari yung Coach J? Bakit na-connect mo yan? Ganito. Ang maganda, libre lang siya to connect. Libre lang to connect. Walang additional cost kung free or paid ka sa ChatGPT, walang problema, or Claude. So, meron kasing tinatawag na way para ma-connect mo siya, which is ang tawag doon is MCP. Ayan. So, explain natin ano yung ibig sabihin ng MCP, sabi ni Google AI. MCP is a Model Context Protocol. Medyo advanced, no? Pero para siyang API na commonly naririnig mo, no? Open standard, ayan, that acts as a universal bridge. Ibig sabihin, magiging tulay siya para i-connect yung AI model, which is sabihin natin tong Claude or si ChatGPT, and external data source or tools. Yung mga external data source, pwedeng Google Analytics, Google Sheet, Google Facebook Ads, Meta Ads, ayan, or mga tool, yan, kasama dito yon. So, ganito siya nangyayari, no? Yung MCP, no? So, AI application, assume natin ChatGPT to. So, pag kinonect mo si Gmail, pwede mo i-connect si Google Drive, si Gmail, pwede niyang basahin, kuhanin yung data papunta dun sa ChatGPT mo, alamin kung ano yung mga report or meron ka bang na-miss na email, pwede mo siyang utusan, no? Also, meron pa mga other example dito, web applications, APIs, MCP, and ito naman, dito naman natin i-connect yung tinatawag na
na ads manager mo. So paano siya gagawin, coach? Madali lang naman. So punta ka sa ChatGPT, tapos click mo yung settings mo. So kung wala ditong settings, punta ka dito sa baba. Okay? Punta ka lang sa settings. Tapos punta ka dito sa I believe apps, advanced settings. Ayan, advanced settings, no? So eto, mabilis. Punta ka dito sa settings. Ito kasi directly advanced settings na to eh. Kaya lalabas lang to kapag naka-enable yung developer mode mo. So para mabilis, punta ka dito sa settings, punta ka sa advanced settings, dito siya sa apps, then advanced settings. Okay. Enable mo lang. Okay? So pag di naka-enable, click mo lang naman. Yan, i-click mo lang naman. Tapos ito na yung gagawin mo. Create app. Okay? Don't worry, hindi naman to mahirap. I-click mo lang yung create app. Tapos meron ka lang ditong kailangang ilagay na pangalan. Example, ano ba yung custom tool na yon? Which is yung Meta Ads. Ayan. So sabihin mo, Meta Ads. Ayan. Facebook Ads. Wala namang problema, no? Optional yung description. MCP server URL is required. Coach, saan ko makikita yung MCP server URL na to? So, eto, isa lang to. Hindi siya yung iba-iba. Kasi ano siya open standard source, no? Pero since kailangan mo siyang i-authenticate kahit pare-parehas yung MCP server na yan, secure pa rin siya. Kasi nga need mo ng authentication dun sa Facebook, yung para magla-login ka with Facebook. I-allow mo ngayon yung ads manager mo to communicate. Ayan. So, saan siya makikita? So, bigay ko na lang dito sa link, no? Basically, ito lang yun. Or pwede mo ring i-search, by the way, no? I-search natin yung yung Meta Ads MCP. Nasa Google naman yan. Meta Ads MCP server. Okay, I think nandito naman na yan. So, Google na lang. So, Meta Official MCP, the official server-based endpoint is https://mcp.meta.com. Ayan. And require adding your specific business ID. Ayan. So, here we go. Okay. So, ilagay mo yung ads, no? I-try mo to. I-try natin to. Ayan. Ads. Ayan. Mag-work yan. Ngayon, ang authentication is ito, oath, no? Authentication. So, para syempre, secure. Click mo to. Tapos, click mo yung create. So, pag na-click mo yung create, ayan. So, check natin kasi nakapag-create na ako ng app. Let me know. Ayan. Connector name already exists. So, Meta Ad. Okay. Create natin. Ayan. Same name. So, nade-detect niya. Kapag same name, tingnan natin kung app is already exist. Ayan. So, dito, ayan, makikita mo dito. Ito na yon. Reconnect na lang. So, dito, hindi ko na siya ipoproceed kasi nga nagawa ko na siya. So, connected na siya dun sa aking ChatGPT. Pero ang gagawin mo dito, reconnect. Tapos, i-ask niya ano yung specific ads manager yung kailangan mong i-connect dun sa... Pwede mo i-connect lahat or pwedeng specific ads manager lang. Okay? So, yun lang yung pinakamabilis na way para ma-connect mo si Meta Ads mo dun sa OpenAI or sa ChatGPT. So, balik na natin, no? Ayun. So, makikita mo dito, sa ChatGPT mo, balik ka dito. Yan, nandito na yung mga apps, explore apps mo. Nandito yung mga additional apps pa, pero you can naman check yung existing apps mo. Ayan, by going to settings. Ayan, punta ka ulit sa apps. Then make sure na naka-enable to. And automatic kapag pumunta ka dito sa new chat. Ayan kapag pumunta ka dito sa new chat, automatic naman siya. Hindi mo siya kailangan hanapin. I-click mo lang itong plus icon. Okay, lalabas na itong Meta Ads. Ayan. So coach, ano pa ba yung mga other MCP na maraming tool, by the way. Yung MCP kasi is isa to sa mga bago to sa mga application, and ang maganda dito, ang dali nang i-connect yung mga tool, yung mga app, no? Sabi ko nga, Google Sheet, Google Analytics, even Canva or other tools, pwede mong i-connect dito sa ChatGPT using MCP. So kailangan mo lang malaman kung ano yung MCP na yon. Okay, example, let's ask AI. Okay? Canva MCP URL. Okay. So, here we go. I-click natin to. AI mode tayo. Para mabilis. Yes, Canva is meron. The official Canva model context protocol is ito.
So, paano siya gagawin? Sige, demo natin na mabilisan. Punta ka sa settings, punta ka sa apps, create ka ng app, create an app, tapos lagay mo dito MCP server, Canva, okay? And then, here we go, oath natin, understand, create. Icon is optional, no? So, ano yung connector name is already exists. Sorry, na-connect ko na pala si Canva. Connected na si Canva, no? Ayan. Tingnan natin. Nakuha ko na ba si Canva before? Canvas to eh. Sige, try pa natin ulit. Sige. Create an app. Canva. Okay, MCP, canva.com, optional. Okay. So, try natin tong no-oath, no? Canva. MCP. Okay, something went wrong. Try natin to. Here we go. Ayan. Loading lang siya. Pero mag-work yan. Ayan. Okay na siya si Canva. Connected na siya. So, ang gagawin niya, since ayun nga, sabi ko sa iyo kanina, merong authentication. So, kailangan mong mag-login. Use your email. Parang ito yung magiging authentication. So, ano naman yung magiging role ng Canva? Ayan. Ang magiging role ng Canva, papunta dun sa AI, is you can ask and you can, kumbaga, uutusan mo na lang si AI dun sa Canva mo. Ayan. So, read. Create design. Okay? Babasahin yung folder mo, mag-upload, mag-modify na didelete ang folder mo, babasahin yung brand templates mo, mag-read ng comments, and upload, yan, and so on. Allow natin, create design. Ibig sabihin, kaya ni ChatGPT na utusan si Canva to create design on Canva. Allow, and authorize successful. Ayan. Ayaw niya yung Canva, MCP ang ginamit ko. So, try mo na lang yun just in case na ayaw. Siguro 2 words ang ina-allow niya, no? So, ganun lang kasimple. And, ayan, connected na siya. Go back. Ayan, nandito pala yung mga MCP natin, no? Nandito. So, pakita ko sa iyo paano yung demo, no? Pakita natin itong, ayan, Canva, MCP. Okay, so pwede mo utusan si Canva na mag-create ng design para sa iyo. Kapag meta ads naman, i-click mo lang si meta ads, no? Kapag pupunta ka sa Canva, i-click mo lang naman. Or pwedeng same app, no? Working together. So, meta ads. So, pag meta ads, let's say, connected na yung meta ads sa business manager mo, ang gagawin mo is, as meta ads or AI, no? Maraming app, by the way, maraming app na pwede mong i-connect sa OpenAI or sa Claude using yung MCP na pinakita ko sa iyo kanina. So, let's try here, no? Canva. Okay, so Canva naman. Create a quotes design. Okay. Okay. Sample lang natin. Create a poster with a popular quotes. Okay. Tingnan natin kung kaninong popular quotes na yun, no? Ayan, Canva. Then, eto, generate design. So, may mga ganun sa Ads Manager, nung time na kinonect ko siya, by the way, may mga ganun na rin. Meron ka mga i-allow na mga tawag dito is, ito kasi yung mga task na ipapagawa mo sa kanya. So, maganda sa ChatGPT or sa mga tool is, i-allow mo muna yung permission na yun bago sila makagawa. So, ikaw pa rin yung may control, kaya save siya and generate. So, searching from Canva, generating design, can up to, yan. So, itong nakikita mo na to na nagge-generate is from Canva na to. Connected na siya sa Canva. And ganun din sa ads, by the way, no? Hindi ko lang na masyadong na-elaborate and na-share sa'yo, pero ganun yung way and process na in the future, mag-run ka ng ads using ChatGPT na, mag-run ka ng ads using Claude na, sasabihin mo lang, hey ChatGPT, hey Chat, can you please scale this campaign from 1,000 to 2,000 today? Ayan, meron na siya, Canva. So ito, solid, ganda nito. Ayan, simple. Ayan, ito, pwede mo na siyang i-download, pwede mo na siyang i-post, and pwede mo na siyang i-save. And by using custom MCP at meron kang magandang instructions or tawag din is system instructions. By the way, pwede mo rin kasing itong gawing i-recurring, no? So, hindi nakakalam. Pwede mo siyang i-recurring and pwede mong i-automate yung ad creation, yung pag-create ng graphics para sa'yo. Yan.
And soon, once you discover, pwede rin po yung automated posting sa mga social media mo by connecting different apps. So for now, dun muna tayo sa pinaka ano yung possibility, ano yung pwedeng maitulong nito sa business mo. Yung kids ko sa likod na. So, ayan, I hope na nakakuha ka ng value dito sa short video na to. Kung nakakuha ka ng value, please give it a like, comment, and share this video. No? And don't forget na mag-subscribe ka kasi more training pa soon yung ipapublish natin dito sa ating channel. Once again, thank you so much. God bless sa'yo and see you on the next one.